Samantala, nasira ng malalaking alon ang ilang kubo at bahagi ng kalsada sa tabing dagat sa San Antonio, Zambales. Kumustahin natin ang sitwasyon doon sa ulat on the spot ni Darlene Kai. Darlene? Rafi, sa mga oras na ito, maaliwalas yung panahon pero mayat maya ipabugso-bugso pa rin yung malakas na ulan na sinasabayan ng malakas sa hangin. Bukod dyan, yung nararanasan dito malalaki at matataas na alon tulad na lang nung nakikita nyo dito sa aking likuran na nararanasan namin sa baybayin ng Barangay San Miguel. Nakataas ngayon ang storm surge warning dito sa buong probinsya ng Zambales. Ayon sa Pag-asa, maaaring umabot sa 1 to 2 meters ang daluyong. Kitang-kita yan dito nga sa kinatatayuan ko sa Barangay San Miguel. Sa katunayan, itong nakalipas na araw ay maraming kubo ang na-washout dito. Sinira ng mga alon na dala ng bagyong Krising at bagyong Dante ang 6 na hilera ng mga kubo rito sa Purok Tubi sa Barangay San Miguel. Humigit kumulang yan at 30 kubo na pinarerentahan ng mga residente sa mga turistang dumarayo rito. Hirap tuloy yung mga residente na nawalan ng kabuhayan at bukod dyan, bahagi rin ng coastal road dito sa barangay ang winasak ng malalaking alon. Pansamantala muna yung isinara sa mga motorista. Rafi, ayon doon sa San Antonio LGU, bawal na muna yung mangisda at bawal na rin yung tourism activities tulad na lang ng paliligo sa dagat at yung mga bangka na magsasakay ng mga turista dahil nga dito sa nararanasang taas ng alon at sama ng panahon. Yan yung latest mula rito sa San Antonio, Zambales. Balik sa'yo, Rafi. Darlene, yung inyong ipinakita na nasirang retaining wall, ngayon lang ba yan nasira o nasira na yan before at lumala lang? Rafi, nakausap natin yung punong barangay ng Barangay San Miguel. Actually, pangatlong beses na raw ito na nasira itong bahagi ng coastal road dito. Pero itong particular na damage ay nangyari noong nakaraang linggo pa, noong bagyong Krising. Kaya ang nangyari dito ngayon, hindi madaanan yung bahagi ng coastal road. Temporarily closed yan para sa mga residente at sa mga motorista. At sabi ng punong barangay, nasa 30 meters daw yung bahagi ng kalsada na nasira. Pero kahapon yon. Kagabi, dahil napakalakas pa rin ng ulan at hangin na sinabayan ng matataas na alon, merong bagong damage. At yan yung for assessment pa ng local officials. Rafi. Darlene, may alternatibong dadaanan naman yung mga nakatira dyan sa lugar na yan? Yes, Rafi, may alternatibong daraanan at may mga nakabantay na barangay officials at mga kawani ng barangay dito sa area para abisuhan yung mga motorista na dumaan muna sa ibang bahagi ng kalsada. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Darlene Kai.